Sinimula na ng DOH o ng Department of Health ang paglalagay ng mga dengue screen sa ilang eskwelahan. Pero mariin pa rin paalala sa publiko, pinakamabisang pangontra sa dengue ang paglilinis ng paligid. Hindi rin daw dapat basta-basta umiinom ng gamot ang mga may dengue. Live mula sa Quezon City, may report si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Jessica, 71 million pesos yung inaalat ng Department of Health para pondohan itong pagbili ng 20,000 na dengue screens na ipabibigay nga sa mga paaralan o piling paaralan dito sa ating bansa. Pero ngayon, hindi pa rin nakukumpleto yung pamimigay nitong mga dengue screens na ito. Narito ang ating report. Ito ang isa sa mga pangontra ng Department of Health sa sakit na dengue. Mga screen na may insecticide na pag dinapuan ng lamok o anumang insekto, tepok. Ang North Fairview Elementary School ang inunang kabitan ng anti-dengue screen ng Department of Health noong Biyernes. Malapit ito sa Tullahan River at 8 estudyante na ang nagka-dengue dito. May mga naitala na rin mga kaso ng dengue sa mga komunidad sa paligid ng eskwelahan. 4 na classrooms pa lang dito ang merong dengue screen. Ang iba, yun nga ang kailangan naming ihingi pa ng tulong sa mga sa barangay na pagkakabit nun, or kami na rin sa school, kami na yung mag-shoulder kasi kailangan niya ng frame. At sabi nila, simula nung may screen kayo dito sa room, wala na lamok. Yung likod namin ay may kabahayan. So, wala naman ngayon. Sabi nga namin, sana patipin ko. Ang bagsik ng dengue screens, ramdam din na iba insektong nadidikit dito. Patunay sa sinabi ng DOH na pwede nitong puksain lahat ng klase na insekto, pati ng araw kuto. Pang-13 talagang classroom yung iniwan dito ng Department of Health na insecticide-treated screen kagaya nito. Kaya lang yung nagiging obserbasyon dito ng mga tao na naglagay nito mga dengue screen na to, masyado raw siyang malambot. Kaya sa sobrang lambot nito, kapag nadaganan o kaya ay nadantayan ng mga tao, nabubutas agad dito o kaya ay lumulubog. Kagaya nito. Medyo anin po ma'am, gaganong-ganunin po siya para bumalik po siya ulit sa dati. Sabi ng DOH, kailangan ingatan ang dengue screen dahil sa sobrang lambot talaga ang materyales nito. Pero ang bisa raw nito, kung maiingatan talaga, aabot ng 5 taon. Idadust na lang siguro yun, para huwag na masyadong brasin, para hindi madaling masira, umabutas. Siguro yung daily dusting na. Hanggang nitong September 19, halos 100,000 na ang naitatalang suspected dengue cases sa buong bansa. 269 sa kanila namatay sa dengue. Walang tigil man ang babala at payo ng DOH tungkol sa dengue, daig ng DOH, marami pa ring ayaw maglinis ng husto ng kanilang paligid. Hindi mo naman pwede sabihin wala akong pakialam eh. Paano mga anak mo ba hindi pwedeng maapektuhan? Sasabihin ba ng lamok na hindi ko kakagatin ito dahil ito yung nagpalaki sa amin. Samantala, muling iginiit ng DOH na wala pang naiimbentong gamot na direktang papatay sa dengue virus. Taliwas sa ulat na may naiinom ng galing sa halamang tawa-tawa. There is no approved product that can lay claim na this will treat dengue. There is a product registration for this herbal product under Eutropia girta, but it is not for dengue. Ang muling paalala ng DOH sa publiko, imbes na isa walang bahala, agad kumonsulta sa doktor kapag 2 araw nang nilalagnat, lalo na kung nakikita na ang mga sintomas ng dengue. Jessica, maliban doon sa pagsiself-medicate, isa rin doon sa dinidiscourage ng DOH. Yung iba kasi na nagkakaroon daw ng lagnat, ang ginagawa dahil paniniwala nga nila dahil viral infection lang itong dengue, ay iinom lamang ng iinom ng tubig at mawawala na itong sakit na ito. Ang talagang payo ng DOH, agad kayo magpakonsulta sa doktor dahil mas nalalaman nila at mas namomonitor nila yung inyong platelet habang kayo ay nilalagnat, lalo na kung kayo talaga ay may dengue. Jessica? At bawal na bawal ang aspirin kasi nakakapagpadalo yun ng dugo. Di ba, yun nga, pag kami dengue, pag malala na yung dengue ng mga pasyente, bumababa yung platelets nila, mas madaloy pa yung dugo nila. Mas delikado pag sinabayan mo pa yan ng aspirin. Oo, Jessica, mas delikado yon kasi nga kapag uminom na ng aspirin ay ang tendency nire-refuse na nitong i-recognize yung mga gamot na ibinibigay o kaya yung mga ini-infuse na mga hospital kapag nandun na yung pasyente, no? Kaya nga ang sinasabi, lagi talaga ng DOH, pati nung ibang mga health experts natin, pag tayo ay 2 days na meron lagnat, dapat talaga magpakita na tayo sa doktor at sila na mismo ay magsasagawa ng lab tests
para nang sa gayon ma-monitor nila yung level na ating dugo. Jessica? Itong screen na may insecticide, may chemicals ba yan? Naamoy ba ng mga bata yan? Naamoy mo ba na may... kasi sabi, binabad daw yan sa insecticide, di ba? Actually, kanina nilapit natin yung ating mukha, no? Talagang inamoy natin. In fairness, pag nilapit mo yung mukha mo, wala ka talaga, Jessica, na maaamoy. Parang isang simpleng tela lang ito, materyales. Pero yun nga, makikita mo yung kanyang danger, yung panganib niya, kapag merong dumidikit na insekto, kagaya ng pinakita natin sa video kanina, no? Dahil unti-unti yung pagkamatay na nangyayari, kahit yung lamok kanina na nakita natin na dumapo, hindi ito biglaan, Jessica. Kaya makikita mo, sabi nga ng DOH, sabi ni Dr. Lisoy, makikita mo yung pagiging potent nung nakaspray doon na insecticide. Kaya talagang kailangan na mag-ingat. At yung mga bata naman, doon pa lang, pagdating pa lamang nitong dengue screens na to, sinasabihan na sila ng mga teacher nila na wag lumapit dito at baka nga malason. Jessica? Kailangan may sign siguro, no? Kasi may insecticide dyan. Pagka, alam mo naman ang mga bata, hinahawakan, pag sinabi mong wag hawakan, malamang hahawakan nila yon. Nababad yan sa insecticide, baka delikado sa kanila. Oo, Jessica, yung isang precautionary measure din na ginagawa doon sa North Fairview Elementary School, hanggat hindi nag-i-start yung klase o nagre-ring yung bell doon at wala yung teacher, yung mga estudyante na nandoon sa first floor nung bawat gusali kung saan nga ilalagay o nilagay na itong dengue screens na to, bawal lumapit o pumasok doon sa kanilang classroom. Kasi nga alam mo na, karamihan ng mga nakapwesto doon kasi grades 1 and 2 students, talagang may kakulitan, lalo na pag harutan habang naghihintay ng teachers nila. Jessica? Kaya lang yung mga bintana, napansin ko, may screen. Pero yung mga pintuan, wala yata. Paano ba yun? Di papasok din ang lamok, Oo, actually, ito yung sinabi ng isang teacher na nakausap natin, si Teacher Paulino. Sabi niya, sana maganda talaga yung benepisyo na merong dengue screen sana hanggang sa pintuan. Pero ang sinasabi naman ng DOH, kung gagawin daw kasi nila yun, talaga naman mauubusan yung ibang mga eskwelahan na sana ay nakaschedule nilang bigyan. Dahil Jessica, yung isang rolyo nito ay equivalent lamang sa 1 to 2 rooms. Ang bawat room ay merong bumibilang na 4 na bintana. Ang sinasabi ng DOH, para sana tulong na rin ng mga nabibigyan nila ng dengue screen, isara na lang daw yung pintuan ng classroom nila nang sa gayon, maging mas secured talaga sila pagdating dito sa posibilidad na magka-dengue yung mga estudyante nila. Jessica? Yun ay kung may ventilador at magandang ventilation ng mga classroom. No? Asahan na lang natin na sana nga, no? Para naman tumalab itong dengue screens na ito ng DOH. Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.